bait mo naman. Nagangat ng mukha sa Elmo habang papalapit sa kanya sa Elton. Wala ako sa mood. Baliwala na sagot nito habang umupo si Elton sa harap niya. Hindi kasi maiwasan ni Elton ang magtaka dahil hindi na pumupunta ng party sa Elmo. Wala na rin siyang nakikitang mga babae na umiiyak sa harapan ng office nila nang dahil kay Elmo. Mukhang seryoso ka na yata sa mapapangasawa mo, muling wika niya habang natigilan ang kakambal niya. Wala naman akong pakialam kahit na sino pang ipapakasal nila sa akin. Napangiti si Elton sa kanya habang nailing ito. Bakit? Gusto mo bang ikaw ang magpakasal? Inis na tumingin si Elton sa kanya at tumayo. Napangiti naman sa kanya sa Elmo. Pikon ka na naman, iling na wika nito. Nang makalabas si Elton ay napasandal si Elmo sa swivel chair niya. Kahit na ilang taon nang lumipas ay hindi pa rin nawala sa alaala niya si Kate. Aaminin niya na hinahanap-hanap niya ang katawan nito. Kuya! Malakas na sigaw ni Ali. Kaya napatakip siya sa kanyang tenga. Princess, hindi mo naman kailangan na sumigaw. Wika niya rito habang tumayo at nilapitan to. Bago na naman yung sekretary mo? Tanong niya habang napatingin sa babaeng kasama ni Ali. Wag mo na nga siyang paglaruan. Tinatamad na kaya ako maghanap lagi ng bago. Hindi ko siya type kaya huwag kang mag-alala. Ngiting wika ni Elmo. Matapos niyang titigan ang babaeng kasama ni Ali. Para kasing nakikita niya na ito noon. May bago akong ginawa. Tuwang-tuwang wika ni Ali sa kanya habang pinakita ang dress na gawa niya. Gusto mo? Malungkot na nailing si Elmo sa kanya. Ayaw mo na yata sa mga gawa ko kuya. Nagtatampong wika ni Ali sa kanya habang umupo ito sa upuan niya. Hindi naman sa ayaw. Ang ganda kaya ng mga gawa mo. Wala lang talaga ako nakitang maganda na magsusuot niyan. Sa bagay, wika ni Ali habang binigay ang damit na kanyang hawak sa sekretary niya. Ikaw Hana, ayaw mo bang isukat yan? Tanong niya dito habang mabilis na umiling ang babae sa kanya. Oo nga pala kuya, sinabi ni mommy na sabay tayong pumunta sa bagong bukas na restaurant ng mga Crawford. Wika ni Ali kaya napakunot ang noon ni Elmo. Crawford? Sino yon? Inis niyang tinignan ni Ali dahil sa sinabi niya. Crawford, ang pamilya na mapapangasawa mo. Natawa si Elmo dahil sa mukha ng kapatid niya. Alam niya kasi na napipiko na ito. Maganda ba yon? Hindi ko alam. Pangit niya siguro katulad ng mga babae mo. Natatawang wika ni Ali sa kanya. Anong pangit? Ang gaganda kaya nila. Sus, kahit nga matanda, Shut up, inis na wika ni Elmo kaya napahalakak si Ali. Mabuti at nandito na kayo, wika ni Shira, matapos silang humalik dito. Si Elton, tanong niya nang hindi makitang isang anak. Ayaw niya raw sumama mommy, kasi hindi naman siya ang ikakasal. Sagot ni Ali matapos tong humalik sa pisngi ng kanyang ama. Pasensya na kayo at late kami. Hinging tawad ng babae na kaidara ni Shira at humalik ito sa pisngi niya. Ayos lang, walang problema. Kararating lang din namin, sagot ni Shira habang umupo ang mag-asawa sa harapan nila. Ito na ba si Elmo? Tanong ng babae habang napatingin. Kay Elmo, agad na tumango si Shira sa kanya habang kinuha ni Elmo ang kamay ng babae at hinalikan ito. Nailing naman ang ama niyang si Gian dahil sa ginawa ni Elmo. Anyway, nasan si Ashley, Kate? Tanong ni Shira. Ayun, turo ni Albert Crawford sa anak niya, kaya napalingon si Elmo sa kanyang likuran. Agad na natigilan si Elmo habang nakatingin to sa babaeng papalapit sa kanila. Iha, Ashley, ngiting sambit ng babae at agad na humalik ito sa kanya. Lumapit din siya kay Shira at Ali at bumesa dito. Bago niya tinignan si Elmo. Ikaw? Utal na wika ni Elmo sa kanya, habang may matamis na ngiti ang babae. Nagustuhan niyo ba ang pagkain? Tanong ni Ashley matapos silang kumain. Hindi pa rin inalis ni Elmo ang kanyang mga mata sa dalaga. Oo, kaya pala naging sikat ang restaurant mo, sagot ni Shira sa kanya. Matapos itong magpunas sa kanyang labi. Of course, Shira, alam mo naman na ayaw ko mapahiya sa'yo. Giting wika ng ginang sa kanya. Pasensya na rin kayo kung matagal bago namin kayo pinuntahan. Wika ni Gian sa kanila. Ayos lang yun, Mr. Balsur. Naintindihan namin.
Alam namin na sobrang busy ng schedule nyo. Sagot ni Albert sa kanya. Napatingin naman si Elmo kay Ali. Nang sikuhin siya nito. Hindi mo yan pwedeng paglaruan dahil magiging asawa mo yan kuya. Ngiting bulong nito kay Elmo. Nagpaalam naman ng dalaga sa kanila dahil may gagawin pa ito sa kitchen area. Akmang susundan siya ni Elmo pero mabilis na pinigilan ni Ali ang kuya niya. Hindi napigilan ni Elmo na mainis dahil simula na umalis ang babae kanina ay hindi na ito muling bumalik pa. Ano na naman ba ang problema mo, Elmo? Tanong ni Shira sa anak niya habang nasa loob na sila ng kotse. Bakit niyo ba siya pinayagang umalis kanina, Mommy? Napakunot ang noon ni Shira dahil sa sinabi ni Elmo. Isa pa, matagal mo na ba silang kilala? Sino? Yung pamilya na yon? Matagal na, dalaga pa lang kami ni Donna ay magkakilala na kami. Bakit ba? Ano bang problema mo? Huwag mo sabihin na atras ka sa kasal niyo. Napapikit si Elmo sa kanyang mga mata habang umiling. Pinaglalaroan mo rin pala ako, wika nito sa isip niya. Napatingin si Elton kay Elmo habang diretso itong humiga sa kanyang kama. Hindi mo ba talaga alam kung nasa ng room mo? Kunot noon na tanong ni Elton sa kanya. Bro, bukang may bago akong kalaro. Giting wika ni Elmo habang nailing ang kambal niya sa kanya. Yung magiging asawa mo ba? Tanong niya habang kagad na tumango si Elmo sa kanya. At alam mo bang nakikipaglaro rin siya sa akin? Napakuyom ang kamao ni Elmo kaya napatingin si Elton sa kanya. Akala niya mananalo siya sa akin. Para ka talagang bata, iling na wika ni Elton. Magkano bang pusta mo? Tanong ni Elmo habang hindi siya pinansin ni Elton. Sige na, anong gusto mo? Yung bago mong business. Ngiting wika ni Elmo kay Elton. May ipapakita rin pala ako sa'yo. Nilingon siya ni Elton dahil sa kanyang sinabi. Ano? Ipupusta ko yung 2 hotel ko. Nailing si Elton sa kanya. Kaya ko ring makipagpustahan ka na lang kasi sa akin bro. Ano ba yun? Ligawan mo to. Wika niya habang pinakita ang picture ng isang babae. Napakunot ang noon ni Elton matapos nitong makita. Bakit? Kilala mo ba siya? Nakita ko na siya. Kilala mo? Sino ba ang hindi nakakilala sa sekretary ng kapatid natin? Type mo. Hindi ako katulad mo. Basta, pustahan tayo. Makakahindi ba ako? Hindi. Natatawang wika ni Elmo sa kambal niya. Kailan nga palang kasal mo? Tanong ni Elton sa kanya, habang humiga ulit si Elmo sa kama ni Elton. Hindi ko alam at siguraduhin ko magdurusa siya sa akin. Lagot ka naman kay Mommy. Huwag ka naman kasing magsumbong. Akala ko ba magkakampi tayo? Tss, ewan ko sa'yo. Kibit balikat na sagot ni Elton sa kanya. Nang hindi na umimik si Elmo, ay muling napatingin si Elton sa picture ng babae na nilapag ni Elmo sa mesa niya. Ang weird niya talaga, bulong niya. Ang hirap mo namang hagilapin. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Elton sa kakambal niya. Nakikita mo ba yan bro? Turo niya sa isang restaurant sa tapat nila. Oo, bakit? Siya ang may-ari niyan. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ng kapatid sa kanya. Sino? Tanong niya habang inabot ang folder na hawak niya kay Elmo. Ano to? Basahin mo. Binuklat to ni Elmo at napakunot ang kanyang noo matapos makita ang nakalagay. Marriage contract? Oo, pirmahan mo yan at itong susi ng bahay niyo. Wika muli ni Elton habang inabot sa kanyang isang susi. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa? Singhal ni Elton sa kanya. Bakit ko pipirmahan yan? Dahil yan ang gusto ng magiging asawa mo at gusto ni Mommy. Hindi ko rin alam kung saan ang bahay niyo. Basta pumunta ka daw doon at huwag ka nang umuwi. Gulat na napatingin si Elmo sa kakambal niyang si Elton habang iniwan siya nito. Muli siyang napatitig sa papel na hawak niya habang napakuyom ang kanyang kamao. Hanapin mo kung saan yan, wika niya sa bodyguard niya habang hinagis dito ang susi. Nasaan siya? Tanong niya sa isa sa mga bodyguard. Nasa isang branch ng restaurant niya sir, sagot nito sa kanya. Agad na kinuha ni Elmo ang susi ng kanyang kotse, kaya mabilis na sumunod sa kanya ang ibang bodyguard niya. Nang marating niya ang restaurant ay kagad siyang pumasok. Hinarang naman siya ng ibang staff ng restaurant nang bigla siyang pumasok sa kusina nito. Exclusive lang kasi itong staff ng restaurant. Galitan na patingin si Elmo sa kanila at agad silang tinulak. Yan pala talaga ang totoo mong ugali. Iling na wika ng isang babae habang sumenyas tong iwan sila. Mabuti at lubusan mo na akong kilala.
Isinawika niya dito. Wala ako sa mood na makipaglaro sa'yo. Wika ng babae habang tinalikuran siya nito. Mabilis niyang hinawakan ng baraso nito kaya napatingin ito sa kamay niya. Shit, malakas na sigaw ni Elmo nang itulak siya ng babae. Binalaan na kita kaya pwede ba umalis ka na? Sa tingin mo ba kaya mo ko? Napangiti ang babae dahil sa kanyang sinabi. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo. Isa pa, alam mo na kaya ako nagpakasal sa'yo dahil sa kagustuhan nila. Kasal? Kunot noong wika ni Elmo sa kanya. Kasal na ba ang tingin mo doon? Natatawang wika nito sa kanya. Hindi ko alam na ganyan ka talaga kadesperada. Napahalaka kang babae dahil sa narinig niya mula kay Elmo. Ako talaga? Hindi nga kita ginulo. Isa pa, nasa iyo na yun kung pipirmahan mong marriage contract na iyon. Ito nga pala, pirmahan mo. Ngiting wika nito habang inabot ang isang folder kay Elmo. Nakalahad dyan na malaya tayong gawin ng mga bagay na gusto natin. Lalo na ikaw, dahil alam ko naman na yun ang gusto mo. Wika nito habang tinilikuran siya. Huwag kang mag-alala, hindi ako kasing desperada ng sinasabi mo at alam mo nang inisip ko, nalipasan lang pala ako ng gutom nung time na nagmakaawa ako sa'yo. Wika nito at tuluyan na siyang iniwan. Shit, malakas na sigaw niya habang sinuntok ang pinto ng kusina. Bakit ka nandito? Kunot noon na tanong ni Shaira sa anak niyang si Elmo. Hindi naman may pinta ang mukha nito habang umupo sa sofa sa kanyang office. Bakit mo ba ako pinakasal dun, ma'am? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi sumagot si Elmo sa tanong ng kanyang ina sa kanya. Alam kong gusto mo siya, anak. Nagangat ng mukha si Elmo sa kanyang ina dahil sa sinabi nito sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo, iha, magugustuhan ni Elmo si Ashley. Napalingon sila sa pinto at nakita si Rosana na pumasok. Agad na tumayo si Elmo para halikan ang lola niya. Paano niya nalaman na gusto ko siya? Dahil hindi ka magkakaganyan. Napailing si Elmo habang umayos to. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Rosana sa apo niya. Maghahanap ng babae para mabigyan ko kayo ng maraming apo. Wika nito kaya kaagad nang kinuha ni Shaira ang sapatos niya at pinatuto kay Elmo. Pero hindi tinamaan si Elmo dahil mabilis tong nakatakbo. Manang-mana talaga sa anak niyo, wika ni Shaira habang napangti sa kanya si Rosana. Nang malaman ni Elmo ang address ng bahay nila ni Ashley ay kaagad siyang pumunta dito. Napatingin siya sa design ng bahay at hindi niya maiwasang mapahanga dahil sa ganda nito. Marami namang katulong ang sumalubong sa kanya at napapansin niya na mga bata pa ang mga ito. Nagustuhan mo ba silang lahat? Napatingala si Elmo sa may hagdanan at nakita si Ashley pababa ng hagdan. Pwede mo silang gawing laruan dahil yun naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Muling wika nito. Huwag kang mag-alala, hindi sila ma-in love sa'yo. Napakunot ang noon ni Elmo dahil sa kanyang sinabi. Hindi ako basta pumapatol dahil mas gusto kong paglaruan ay ang mga babaeng tanga. Katulad mo, Kate. Nisinawi ka nito habang napakuyom ang kamao ni Kate. Hindi napigilan na mainis ni Kate dahil sa tingin ni Elmo sa kanya. Nakakatawa, ang akala ko pa naman isa kang matalino. Pero isa ka palang bobo. Napabaling ang mukha niya nang malakas siyang sampalin ni Kate sa kanyang pisngi. Hindi ka mananalo sa akin, Kate. Tandaan mo yan. Wikang muli ni Elmo at mabilis siyang tinalikuran. Bumaba si Elmo sa kanyang kotse at pinagtatadyakan ang gulong nito. Pinagtitinginan naman siya ng mga tao na dumaan. Pero wala siyang pakialam dahil sa galit na naramdaman niya. Nang makitang basag-basag na ang kotse niya ay kaagad siyang tinawag ang kanyang bodyguard sa kanyang likuran. Mabilis naman siyang nilapitan nito. Pumunta si Elmo sa isang bar na pag-aari ng tito daddy niya. Gusto niyang magpakalunod sa alak dahil sa inis. May mga babae rin na lumapit sa kanya pero mabilis niya itong pinaalis dahil wala siya sa mood na makipaglaro sa mga ito. Kuya, nanlalabo ang kanyang mga mata habang napatingin sa lalaking papalapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Jay. Habang namumungay ang kanyang mga mata. Wala akong magawa sa bahay kaya pumunta na lang ako dito. Sagot ni Jay sa kanya. Alam ba ni Mommy na nandito ka? Oo, ngiting sagot nito sa kanya habang napakamot to sa kanyang ulo. Loko, huwag mo nga akong gawing tanga.
Ngiting wika ni Jay habang tumunggato ng alak. Ang ganda kuya, wika nitong muli habang napatingin sa dance floor. Agad na tumingin si Elmo sa tinitignan niya at pilit na inaninag ang mukha ng babaeng sumasayaw. Shit! Malakas sa sigaw niya habang binato ang bote ng kanyang hawak. Kuya, ayos ka lang ba? Taka na tanong ni Jay sa kanya habang mabilis na sinundan si Elmo. Dahil sa kalasingan ay muntik na itong matumba habang nasa harapan ng babae. Itigil niyo! Malakas na sigaw niya. Kaya kagad na ipinatigil ni Jay ang DJ. At agad din na lumapit sa kanilang mga bodyguard nila at lahat ng bouncers sa bar. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong niya habang hinawakan ng braso ng babae na nasa kanyang harapan. Winaksi naman ng babae ang kamay ni Elmo habang yumakap to sa lalaking katabi niya. Akmang itutulak ni Elmo ang lalaki pero kaagad itong nakaiwas. Mukhang lasing na ang kasama mo. Wika nito habang tinitignan si Jay. Kuya, ano ba kasi yung ginagawa mo? Tanong ni Jay habang inalalayan si Elmo ng kanilang mga bodyguard. Tanggalin mo yung madumi mong kamay sa bewang ng asawa ko. Malakas na sigaw ni Elmo habang malakas na sinuntok ang lalaki. Hindi ito napaghandaan ng binata kaya sabay silang bumagsak ni Elmo. Mabuti naman at gising ka na kuya. Napalingon si Elmo sa sofa at nakita si Jay. Napahawak siya sa kanyang ulo habang bumangon ito. Ano bang nangyari? Tanong nito sa kanya. Lasing na lasing ka kagabi, kaya dito ka nakita dinala. Baka kasi pagalitan ka ni Mommy Shaira. Muling napahinga si Elmo dahil masakit pa rin ang ulo niya. Pero agad siyang napabalikwas nang maalalang ginawa niya kagabi. Nasaan siya? Tanong nito kay Jay kaya napakunot ang noon nito sa kanya. Sino? Si Kate. Si Kate? Sino ba yon? Shit, yung babae kagabi. Dinala ng boyfriend niya. Anong boyfriend? Galit na tanong ni Elmo kay Jay. Ewan ko, basta sabi niya boyfriend niya yon. Bakit ka ba nagkaganyan? Kilala mo ba yon? Asawa ko yon, sagot niya kay Jay, habang seryoso siyang tinignan ng pinsan niya. Maya-maya pa'y bigla itong humalakak. Anong nakakatawa? Kuya, sigurado ka ba talagang ayos ka lang? Seryosong tanong nito sa kanya habang tumayo to. Hindi ako nagbibiro. Alam mo ba kung anong sinabi ng babaeng yun sa'yo kagabi? Ano? Hindi kanya kilala. Napakuyom si Elmo sa kanyang kamao dahil sa sinabi ni Jay sa kanya. Saan ka na pupunta kuya? Taka na tanong niya dito habang tinalikuran siya ni Elmo. Ano nangyari? Tanong ni Jason sa kambal niya. Ewan, mukhang nanaginip pa yata si Kuya Elmo. Iling na sagot nito. Agad na umuwi si Elmo sa bahay nila ni Kate dahil hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nangyari kagabi bago siya nawala ng malay. Kate! Malakas na sigaw niya nang makapasok siya sa kanilang bahay. Taranta namang sumalubong sa kanya ang kanilang mga katulong. Sir, nasa taas po si Ma'am Ashley. Wika na isang katulong kaya mabilis na inakyat ni Elmo ang hagdanan. Ashley, Kate! Malakas na katok niya sa pinto. Itong pinto na tinuro ng kanyang katulong sa kanya. Kung saan naroon si Ashley. Ano bang problema mo? Tanong ni Ashley matapos itong buksan ang pinto. Sino yung lalaking kasama mo kagabi? Galit na tanong niya rito habang hinawakan ng mahigpit ang baraso nito. Bitawan mo ko, Elmo. Baka nakalimutan mo ang kontrak na pinirmahan mo. Napakunot ang noon niya dahil sa sinabi ni Ashley sa kanya. Wala akong pakialam sa kontrak mo. At wag mo na ulit yun gagawin sa akin. Napahalakhak si Ashley Kate dahil sa kanyang narinig. At bakit hindi? Kasal lang tayo sa papel, Elmo. Huwag mong kalimutan yon. Wika ni Ashley habang tinalikuran siya. Gusto ko lang malaman mo, Elmo. Hindi ako natutuwa na naging asawa kita. Muling wika nito bago binagsak ng malakas ang pinto. Shit you woman. Malakas na sigaw ni Elmo habang pinupukpok ng malakas ang pinto. Halos sirain na niya ito dahil sa galit na nararamdaman niya. Naisulto rin siya sa ginawang pagbagsak ni Kate sa pinto. Lalo siyang nainis dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang may babaeng gumawa nito sa kanya. Hindi niya ito matatanggap dahil alam niya ang lahat ng mga babae ay gustong gusto siya. Nang tuluyang masira ni Elmo ang pinto ng kwarto ay kagad niyang hinanap si Kate pero hindi niya ito makita. Napalingon naman siya sa bintana nang marinig ang tunog ng isang kotse. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakitang isang kumot
na dinugtong-dugtong. Shit! Agad siyang bumaba at pinuntahan ang kanyang kotse. Mabilis niyang sinundan si Kate pero hindi niya na ito nahabol pa. Ilang kotse pa ba ang sisirain mo? Kunot noon na tanong ni Elton sa kambal niya. Tinawagan kasi siya sa bodyguard ni Elmo na sinira na naman ito ang dala niyang kotse. Sisirain kong lahat ng gusto kong sirain. Galit na wika nito habang nakatingin lang sa sahig. Ayos ka lang ba talaga? Bakit ka ba nagkaganyan? Nag-aalala na tanong ni Elton sa kanya. Hindi pwede na matatalo niya ako bro, sigaw nito habang tumayo. Sino ba kasi ang tatalo sa'yo? Isa pa ang akala ko ba magaling ka sa lahat. Napakuyom ang kamao niya dahil sa kanyang narinig. Umupo ka nga, inis na wika ni Elton sa kanya. Ano ba kasi ang problema mo? Dati naman hindi ka ganyan. Ginawa niya akong tanga, muling sigaw nito kaya napangiti si Elton sa kanya. Nakahanap ka na pala ng taong katapat mo. Shut up, alam mong wala pang nakakatalo sa akin. Isa pa, alam ko na bibigay din ulit siya sa akin. Nagpapakipot lang siya, ngising wika nito sa kakambal niya. Mukhang kailangan mo na ngang pumunta sa doktor. Napakunot ang noon niya habang nilingon si Elton. At bakit? Mukha kasing nasisiraan ka na. Masama niyang tinignan si Elton dahil sa sinabi nito sa kanya. Alam mo bang nagiging interesado na rin ako sa taong gumawa niyan sa'yo? Sino ba kasi siya at mukhang napaka-misteryoso niya? My wife. Napatingin si Elton sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Misteryoso pala yung asawa mo, natatawang wika ni Elton. Ang akala niya, naiisahan niya ako, nagkakamali siya. Galit na wika ni Elmo. Mommy, iting wika ni Elmo habang gulat na napatingin si Donna sa kanya. Elmo, anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Matapos iabot ni Elmo sa kanyang bulaklak na kanyang dala. Pasensya na kayo, Mommy, kung ngayon lang ako nakapunta sa inyo. Masyado kasi akong busy. Iting wika nito habang napangiti ang babaeng kaharap niya. Tuloy ka iho, tumango si Elmo sa kanya, habang inalalayan ng ginang na pumasok. Panay naman ang pagtingin niya sa paligid ng mansyon habang nasasala na sila. Maupo ka iho, ngiting wika nito sa kanya habang tinawag ang katulong. Ito ang mga picture ng asawa mo noong maliit pa siya. Wika nito sa kanya. Ang mga picture ni Kate, alam mo ba? Sakit ng ulo talaga sa aming mag-asawa ang batang yan. Hiling na wika ni Darlene sa kanya. Bata pa lang yan ay mahilig ng tumakas, kung saan-saan siya nakakarating. At alam mo bang nakita namin siya sa daan at iyak ng iyak? Hindi namin alam ni Albert kung anong nangyayari sa anak namin. Dahil kung tatanungin namin siya, ay hindi siya sumasagot. Ilang buwan din siyang nagkukulong sa silid niya. Malungkot na wika ni Darlene kay Elmo. Kaya sana iho, habaan mo pa ang pasensya mo sa anak ko. Mabait na bata naman siya at alam mo bang tuwang-tuwa ako noong pumayag ka na pakasalan siya? Dahil alam ko na nasa mabuti na siyang kamay. Wika nito habang hinawakan ng kamay niya. Napatingin naman si Elmo sa kamay ng ginang. Madalas po ba siyang umuwi dito? Tanong ni Elmo habang malungkot na umiling si Donna sa kanya. Minsan kapag umuwi siya, naririnig kong lagi niyang pag-iyak. Lihim na napangiti si Elmo dahil sa kanyang narinig. Dahil nasisiguro na niya na mahal pa rin siya ni Kate. Matapos makipagkwentuhan ni Elmo sa ina ni Kate ay kagad na siyang bumalik sa syudad gamit ang kanyang helicopter. Habang nasa himpapawid ay hindi pa rin nawawalang ngiti niya sa kanyang labi. Nasaan siya? Tanong niya sa isa niyang tauhan. Nasa loob po sir, utal na sagot nito sa kanya. Kaya kaagad na pumasok si Elmo sa loob ng restaurant ni Kate. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang boyfriend ko, Hikaru. Ngiting wika ni Kate at kaagad na hinalikan sa labi ang lalaking katabi niya. Napakuyom naman ang mga kamao ni Elmo at malakas itong sumigaw.